Hello, good afternoon. Ngayon naman ay magtatabas ako ng gagawing high school female uniform o skirt ng high school dito sa aming lugar. Ayan. Nire-ready ko pa dyan ang aking mga materials na gagamitin para makapagtabas ako. Ito ang aking mahabang ruler, tape measure, syempre. Ayan. Sa taas, ay nilagyan ko, nag-iwan ako ng 1/2 inch para sa allowance sa waistline. Then, ang haba ng palda ay 22. Kaya from the allowance, ay maglalagay ako ng haba na 22. Yan. Lahat ay lalagyan ko ng tanda para madaling guhitan ng tuwid. Para tuwid pag ginuhitan ko. Siya nga pala mas prepared kung sahig ang pagtabasan kaysa lamesa. Yan. Matapos kong lagyan ng tanda lahat, yan. Sa taas ay lalagyan ko rin ng tanda sa baba. Ang haba na 22 bawat part from top to bottom length. Yan, lahat ang part. Dali 3 guhit ang ilagay ko. 3 sa taas, 3 sa baba. Para pag ginamitan ko na siya ng ruler ay talagang tuwid. Ayan, mag-start na ako dyan pag-guhit ng tuwid. Siyempre, sinisigurado ko na magiging maganda yung result. Kaya sinisiguro kong tuwid yung line sa baba at line sa taas. Tinignan ko ulit kung tama ang aking ginawa. At yun, medyo parang kulang pala. Ayan, ulit ko ulit para masigurong tama ang sukat. Ayan. 22 yung haba ng palda. Ayan, kahit medyo mabagal, basta ang sinisiguro ko dyan ay maayos at tuwid ang magiging guhit. Ayan. Yung ginuguhitan ko na yan ay bottom line. So, kaya bali dalawa yung guhit kasi naglagay ako ng exceeding allowance na 4 inches. Since na ang may-ari ng palda ay grade 7 pa lang, so from grade 7, mag-a-adjust siya sa grade 8, grade 9 hanggang grade 10. So, request sa akin ng mother niya ay dapat mas malaki yung allowance para pagka lumaki na yung bata ay hindi magiging bitin kung i-adjust yung haba. Ayan, at that part ay pinupudlo ko na para malagyan ko ng allowance. Rather, para maputol ko na yung kasunod. Yan. At siya nga pala, naputol ko na nga pala yung mga kasunod. Kaya, sakto naman. Niyan ay medyo parang sinadya na sa kalahatian talaga magkasing haba sila.
yung hindi ako nagkaroon ng problema. Puputulin ko yun. Bale may sobra pala yan, na yung magiging sobra niya ay saktong pwede kong gamitin na pang waistline. Yung pinaka cinturera or belt ba yun? Tawag doon. Hindi naman belt eh. Basta yung nalagay ko sa waistline. Yan. Since may proper namang measurement yung una, kaya ipinatong ko na lang at hindi na ako maguhit uli. Yan, matapos ko siyang putulin, ay tinitingnan ko yung natira, kung kasya ba siyang maging baywang o panglagay sa baywang. At yan, sa aking pagtingin naman ay kasya. Kaya itatabi ko na muna siya. At gagawin ko na yung palda, mag-start na ako. Hindi pala nakaredy yung aking aspili. Kaya lahanap pa po muna ako ng aspili. At sad to say na yung marami kong aspili, nawawala po talaga yung pen cushion ko. Kaya ang hirap hanapin kung saan ko na ilagay. Meron naman akong alam na nakatabi kong ilang piraso na aspili. Yun na lang muna ang aking hinahanap para siyang gamitin. Ito nga lang ang kahirapan kapag sa sahig nagtatabas. Ang daming dumadaan, pero sinisiguro ko namang hindi magabok yung sahig bago ako mag-start. At bawal na nakatsinelas ha. Kita nyo naman. Ang aming dalaga, yan siya yan. Puto lang yung hindi kita ng camera. Tinitiyak ko talaga na walang kabok kabag ako'y magtatabas na. Ayan, at this point ay magsisimula na akong gumawa ng pleats ng palda para mabuo na siya. Siyempre, para siguradong maayos at maganda ang result, sa inyong palagay saan sisimulan ang paglagay ng pleats? Siyempre ay sa pinakagitna para balance ang kanilang lapat. Ayan. Medyo matigas tahiin yung tusukin yung palda. Baka pala ang tela niya, hindi ko nga alam kung anong tawag sa tela na yun. Basta ang alam ko lang, repellent ba yan? Hindi naman eh. Kasi hindi naman siya seda. Yung magandang klase siya na pang uniform ng high school. Pwede rin sa elementary. Okay. So, hanggang dyan lang muna ang aking may papakita. Thank you for watching.